Salamat sa dry land, no? Salamat, no? Sa misa natin ulit na ito para parangalan ng ating mga lolo't lola, hindi lang si Santa Ana at saka si San Joaquin. We hear how the gospel reminds us the famous weed, masamang damo, at wheat, mabuting damo, no? Kung paano kasama sa buhay yan no? Kahit na gaano karaming paghasik na mabuting damo ang binibigay ng mga magulang sa kanilang anak, no? Nagtataka ka, bakit maganda naman ang pagpalaki ko sa batang yan, bakit nagloko, bakit naging addict, bakit, no? Patuloy na naghahasik ang kadiliman. We have to be vigilant. Sa kumpisalan, no? Kaminsan nakakahiya na bumalik sa kumpisal. Paulit-ulit lang. Wala naman bago, no? Kaya parang wag na lang, nakakahiya, no? Pati ako, pati kami mga pare, paulit-ulit lang. Isa lang naman yung kasalanan natin na paulit-ulit, no? A few sins, paulit-ulit lang. But do not lose hope. Patuloy tayo magpakumbaba. We cannot do it on our own. We have to keep going back to confession monthly, no? As we always say, magpalista tayo ng pangalan buwan-buwan, no? Para nagbalik loob, para lagi tayo nasa loob ng puso ni Jesus buwan-buwan, no? It is a difficult, humbling experience, but it is not just routine, but really it is a beautiful encounter, not to lose hope, no? So patuloy naghahasik ang kadiliman. At humingi tayo ng tulong sa ating dalawang santo ngayon, si Santa Ana at si San Joaquin. Ang mga lolo't lola ni Jesus na no, their names are not listed in scriptures. Wala naman yung pangalan nila. Pero alam natin, no, sino-sino sila, anong pangalan nila. At in order to be able to bring out a beautiful child in the Blessed Virgin Mary, we believe the parents had a lot to do with it, a lot of contribution. We remember our grandparents, we remember our parents, we honor them. No? Bukas, we will be Grandparents' Day. Let us not forget our grandparents, buhay man o hindi, patuloy natin magpasalamat tayo sa Panginoon. Wag natin babaliwalain yung ating mga nakatatanda, no? Yung mga weakest members of society, makikita kung paano tayo maging tao. Kung binabaliwala natin yung mga baliwala, no? Matanda na yan, wala nang silbi yan, no? Makikita anong klaseng tao meron tayo, no? Anong klaseng pagkatao meron tayo. If we value all walks of life, bata, matanda, matandang-matanda, malapit na mamatay, kung paano natin inaalagaan. We learn from the old ones. We learn from the wisdom of the old. Dahil sa karanasan, tayo rin darating dyan. Darating rin tayo dyan. At kung paano natin inalagaan yan, malamang, no, yan ang mangyayari sa atin. Ito lang, no, warning para sa ating lahat, no, na for all of us, kailangan tayo mag-impok, mag-safety. Kasi dadating ang panahon, pag matanda na, pag hindi ka nagbaon, baka humina yung pananampalataya natin, baka matukso tayo. Kasi di ba, yung makukulit na kadiliman, yung masamang damo at mabuting damo, no? Always, walang sawa tayo kukulitin ng kadiliman. Mawawalan tayo ng buhok, mawawalan ng ngipin, mawawalan ng pag-iisip. Kaya yung pag inimpok natin, ang babalikan natin. Yung inipon natin, pampatibay ng pundasyon. Because time will come, we will be old, for sure. We will forget, for sure. Many things will disappear, for sure. Pero yung inimpok natin sa ating pananampalataya to prepare for the end times is very important. So kahabang kaya pa natin mag-impok na tayo, no? Kumbaga sa bangko, no, nagsi-safety ba, no? Mag-impok sa bangko, mag-impok sa bangko ng pananampalataya, mag-impok sa Panginoon pagdating ng panahon. It is very, very important. We not only prepare for now, we have to prepare for the future.
Pero hindi naman ganyong kalaking, we're too preoccupied with that. No. We prepare now, deepen the foundations now, para pagdating ng hinaharap, meron tayong baon, no? Pagdating. No? Because really, a lot of difficulties will come. No? Pag matanda na, sabihin, ang dami ko ng sakit no? Kaya parang may karapatan ako maging masungit. Hindi naman siguro, di ba? Dami ko nang nararamdaman no? Kaya kami minsan nagiging masungit. Kaya nga doon papasok yung pag-iimpok. Kasi nag-impok tayo, we cannot justify kasungitan at kung ano pang mga angal ng angal. No? We cannot justify. Meron lang akong kakilala, magpapaalam lang ako kung pwede ko ikwento. Pero hindi nyo alam kung sino yung pangalan. Wag muna. No? Ang dasal niya, sana magka-cancer. Gusto niya na kunin. Sabi ko, wow, wag naman. Sabi niya, siguro yung panalangin mo, nasa loko. Kaya ako nagka-cancer. Sabi ko, wag naman. No? Kukwento ko sa inyo bukas kung sino. Malamang papayag naman Pero ang panalangin niya, kasi nung siya'y bata, nakita niya kung paano yung lolo at lola niya suffered from cancer. Sabi niya, wag na lang, no, wag na lang. Sana ako na ang lolo at lolo na, matanda na rin siya ngayon, no, 90 years old na. At ang panalangin niya, sana magka-cancer. Sabi ko, wow. Ibang klaseng panalangin, no, ibang klaseng panalangin. Magka-cancer siya at handa na siya to go. Mahanda na siya to suffer at this stage of life. Handa na siya. No? Bukas, kukwento ko sa inyo kung papayag siya ibigay ang kanyang pangalan. Abangan. Abangan. Sa 7:30 Mass. Again, thank you. We ask St. Joachim and St. Anne to intercede for us. Amen.